Sa pagkakataong ito, mga kapatid, malaking kahihiyan ang inabot ng pariseyong ito sapagkat sa halip na masilo niya ang Panginoon sa hindi gagawin ukol sa ritual bago kumain tulad ng paghuhugas ng kamay, na sa ating mga Pilipino'y uso rin naman dahil tayo karaniwan ay naghuhugas ng kamay bago kumain. Pero sa mga Hudyo, ito'y talagang isang nakapaloob sa batas na panglabas na nilikha ng mga matatalino at mga saserdote. Pero siya'y nananatiling panglabas na ritual. Kaya ang sumbat ng Panginoon dahil alam naman niya ang intensyon ng pariseyong ito. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y mga hangal. Bakit kayo'y masyadong mapagpanggap? Kayo ay mga nang-aapi, mga sakim kayo. Kayo ay hindi nagbibigay sa mga tao. Pero dahil ang may likha ng labas at ng loob ng tao ay iisa lamang ang Diyos, bakit pagkahilig-hilig ninyong linisin ang labas lamang ng mga tasa? Ibig sabihin, parang mas pinapahalaga ninyo ang mga panglabas kaysa sa paglilinis ng pangloob. Kaya ang rekomendasyon ng Panginoon, magbigay muna kayo sa mga laman ng inyong mga sisidlan. Sabihin kung ano ang nasa puso ninyong kagandahang loob. Ibahagi mo ninyo sa inyong kapwa, lalo na sa mga mahihirap, sapagkat malilinis na rin ang inyong labas. Dahil kapag malinis ang loob, parang ganyan ang sinasabi ng Panginoon, damay ang kalinisan ng labas. Ito mga kapatid ay napakahalagang aral sa atin sapagkat tayo naman talagang mga tao, hindi lamang mga Pilipino ay mahilig mag-show, magpakita, mag-show up ng ating mga kakayanan. Yung mga damit natin, alahas, mga gamit natin sa buhay na mga panglabas, karaniwan nito ay naipapakita natin sa araw-araw, mga achievements natin. Pero kumusta naman kaya ang saloobin o ang loob ng taong ito na mahilig magpagarbo sa kanyang katawan? Ito ang hinahanap ng Panginoon. Kung naglilinis ka ng labas, unahin mo ang loob, sapagkat yun ang pinakamahalaga. Doon mananahan ang Panginoon. Para bang sinasabi ng Panginoon, hindi makapananahan sa inyo ang kaharian ng Diyos hanggat di malinis ang inyong kalooban. Applicable din naman sa ating lahat mga kapatid ang katuroang ito. Kaya para bang pinatatamaan na rin tayo ng Ebanghelyong ito sapagkat kuminsan tayo may pagkaparisiyo rin. Lalo na tayong mga palasimba, mahilig na tayong makapanghusga kuminsan sa mga taong malayo sa Diyos, malayo sa simbahan, as if tayo mas malinis, mas banal sa kanila. Pero wag tayong kasi siguro dahil kung ano ang iniisip nating mabuti tungkol sa ating sarili, karaniwan yun ay hindi totoo. Dahil balang araw, ihaharap ka ng Diyos sa isang sitwasyon upang patunayan na yung paniniwala mo tungkol sa iyong sarili ay hindi totoo. Kung sasabihin mo ikaw ay taong matapat, ihaharap ka ng Diyos upang masubo ang katapatan mo sa pangungupit ng pera o pagtataksil sa asawa o ano paman. Kaya hindi tayo pwedeng mag-claim ng anumang kabutihan sa ating sarili. Hayaan natin ito'y makita na lamang ng iba. Sapagkat karaniwan ang Diyos kapag gumagawa siya ng mabuti at nililinis niya tayo,
Nais siyang ipakita lamang sa atin ay ang karumhan. Dahil ang karumhan ang nagtutulak sa atin upang tayo maghangad na maging malinis. Karaniwan ay tinatago ng Diyos ang kabutihang ito sa ating sariling mga mata dahil ayaw niyang maging mayabang tayo at mapanghusga sa kapwa-tao. Ayaw niyang gamitin natin ang mga bagay na magandang ipinupunla niya na masisira lamang dahil natututo tayong magyabang at ipagmalaki ang anumang mga bagay na nangyayari tungkol sa pagbabago ng ating kalooban. Kaya karaniwan ng isang taong nagiging totoong banal, lalo siyang nagiging mababang loob, lalo siyang nagsasabi na siya'y makasalanan, hindi siya karapat-dapat. Ganon karaniwan ang asta ng taong umuunlad sa kabanalan dahil itinatago ng Diyos ang kabanalang ito sa kanyang sariling mata upang wag na siyang magyabang sa kapwa-tao. At ito sana ang mangyari sa pariseyong ito, na makita niya kasi parang mas malaki ang tingin niya sa kanyang sarili kaysa sa mga itinuturo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana'y hingin natin palagi dahil biyaya palagi ng Panginoon na tayo umunlad sa kabanalan. As to whether nakikita natin o hindi na mahalaga yun. Dahil ang Diyos na lang ang bahala na gumantimpala sa atin sa mga mabubuting gawa na nagagawa natin sa ngalan ng mabuting balita.